Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong si Auntie Claire. Nagsabi po na maitim daw po ang tunay daw pong maitim yung pong nagdaang administrasyon, yung administrasyon po ni Tatay Digong. At ngayon pong administrasyon ni BBM ay paputi na raw po tayo. Yan po ang pahayag nito ni Auntie Claire, no? Kaya po sasagutin po natin punto per punto. May mga nilatag po siyang basis kung bakit po niya nasabi na maitim noon at ngayon po ay maputi na. Kulang na lang po. Ang kulang na lang po ngayon ay yun na nga. Kulang na lang po ngayon ay anong tawag doon? Kula. Kulang na lang sa pagkukula. Puputi na rin tayo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Teka lang hindi po ako sayang naman po itong mga, gusto ko kasi may mga kontrabida pag tayo po ay nag-live. Meron pong problema tong aking mayroong problema ang aking kung ayaw mo, wag. Okay. Balik na po tayo, no? Alam niyo po, ito po, sabihin po natin, no? Oo nga Kaso nga, hindi makuha Pasensya na po kayo. Gusto ko nga po sana. Mamaya na lang, pagkatapos natin, mag-TikTok na lang tayo after. Okay, pag-uusapan po natin, no? Ito na nga po, yung sinabi po ni Auntie Claire kanina. Actually, marami na pong usapin dito. Nakakatuwa po yung reaction ng mga BBM. Clueless po talaga sila sa nagaganap, no? Pinangungunahan po ni Auntie Claire, kasama na po ng lahat ng BBM supporters. Talagang wala po talagang kupas yung sa kanila po, atake lang sa Duterte. Mapupunan nyo po, isa lang yung tanong kay Auntie Claire, ang daming mga ang dami niyang mga impormasyong mga sinabi. Samantalang ang tinanong lang naman sa kanya, anong masasabi ng palasyo na yung kanyang kapatid, actually tinakwil na po ni ni Amy Marcos yung alyansa, no? Tapos talagang nag-solid na si Amy Marcos dito po sa endorsement ni BP Sara. Sabi ko nga kanina, yung topic natin kanina, problema pong malaki ng administrasyon, dalawang kandidata nila ay nagpa-endorso sa numero unong kalaban, no? Sa numero unong yung leader po ng oposisyon. Bakit sa kanila nagpa-endorso? Yan po ay malaking sampal, no? Yan po ay pagpapatunay lamang na sinking ship talaga tong si BBM. At mas nakakahiya po kung mananalo tong dalawang to. Dahil po dito sa endorsement na to, bigla pong sumipa yung tsansa, no? Yung tsansa po ni Amy Marcos at saka nito ni Camille Villar, ano man po yung sabihin natin, yung tsansa po ng dalawang ito ay bigla pong sumipa, no? Talagang naging winnable mula po sa laglagin, mula po sa papunta na po sa malalaglag na sila sa top 12, ay bigla pong naging winnable. Ganun po ka-importante yung sinasabi po nating endorsement ni BP Sara.
no? Ang laking bagay po nun. Yan po. Kaya problema po yan ng problema pong malaki yan ng administrasyon. Kasi hanggang ngayon 'di ba kung kayo po ay malakas ang puwersa talaga ninyo, ang gagawin po ng administrasyon, aba, nagpa-endorse kayo sa kalaban namin, itatakwil namin kayo. At kukuha kami ng panibago. Pero ganyan po kahina, no? Yung ating administrasyon for the first time. Wala pa po ako narinig na ganyan na ibinasura. Kumbaga, itinakwil. Parang pinandirihan, no? Yan yung katotohanan. Pero clueless po si Auntie Claire, clueless po yung mga BBM supporter ng may tapaoho yan Wala po silang kaide-ideya na sinking ship na po sila. Wala pong kaide-ideya, kaya atake pa rin po ng atake. Actually, maganda yung tanong ni Ivan Mayrena. Ano masasabi nyo na inendorso, yung kapatid mismo, inendorso. Kita nyo naman po. 'Di ba? Yung sa itim, na dyan po na sentro, ganyan po ka-effective yung itim na slogan, no? Ano na nga yung itim? Iboto Aimee, di ba? Hindi ko na matandaan kung ano, parang iboto, di ba? Yun po yun, kaya tandang-tanda. Kaya ang laking bagay po niyan. Makikita po natin, kahit yan dalawa lang po, no? Kahit yan dalawa lang po pumasok, ang laking bagay po niyan para po i-boost yung popularity ni VP Sara. Talagang sasabihin po natin na ang nagpanalo sa kanila ay si Inday Trust Aimee ba, yung itim? Sasabihin po ng lahat ng tao na ang nagpanalo kay Villar at saka kay Aimee Marcos ay walang iba kundi si VP Sara. Malaking bagay yan. Mula po sa, kumbaga, mula sa laglagin, sinave kayo ni VP Sara. Okay, punta na po tayo. Puntuhan po natin to. No? Sinasabi kasi na itim dahil kagutuman, no, krimen. Etong gobyerno na to maitim. Maitim ang gilagin. Inday Trust Aimee Marcos. Maitim po ang kinabukasan natin dito sa gobyernong ito. No? At yan po ay pilit na naman si Auntie Claire na banata na naman. Automatic po kasi. Wala po sila. yan po ang problema pag wala kayong maipagmalaki na anong tawag dyan? Wala kayong maipagmalaki talaga na proyekto Kaya lagi na lang, banat lang ng banat. Okay, ano po ang sabi ni Auntie Claire? Ang sabi niya, hindi ba bagay yung itim sa description ng nagdaang administrasyon? Nagdaang administrasyon na naman ang pinuntuhan. Maitim daw yung nagdaang administrasyon. Hindi daw to. Ang description daw ng administrasyon ngayon, hindi naman perpektong puti, pero papunta na po sa puting-puti dahil kulang na lang sa kula. Minsan nakakatawa na lang to si Auntie Claire Okay, bakit daw? Ito muna, dyan muna. Kung totoo yan na naniniwala si BBM, Auntie Claire, no, ito mga katanungan ko sa iyo. Kung talagang maitim ang pamamahala ni Tatay Digong, kung talagang yung description kasi ng maitim, wala kang nakikitang pag-asa, lagapak, no? Down na down, 'di ba? Ito ang mga katanungan ko sa iyo. Bakit kinuha ni BBM yung anak ni Digong bilang Vice President, 'di ba?
Kung talagang ang administrasyon ni Tatay Digong katulad ng gusto mong palabasin, Auntie Claire, na maitim, yung walang pag-asa yung mga tao, laganap ang krimen, laganap ang kagutuman, laganap ang kahirapan, no? Yan yung gusto mong gawin. Bakit kinuha, yan yung gusto mong palabasin, bakit kinuha ni BBM na Vice President yung anak ng presidente na kadiliman yung administrasyon? Di ba? O, ikalawang tanong, kung talagang madilim, maitim, talagang down na down tayo nung panahon ni Pangulong Duterte, bakit pinakamataas sa lahat ng naging Pangulo ang rating ni Tatay Digong? Pinakamataas sa lahat ng naging Pangulo. Ha? Mula noon hanggang ngayon. Hindi po mabibreak yung mataas na yan. Ikumpara nyo po, 89% yata, umabot yata na 89% si Tatay Digong. Pinakamababa, 81%. Pinakamataas, 89%. Ngayon, kumpara nyo kay Marcos, negative na si negative na si Marcos eh. Wala pong, sino maniniwala sa'yo, Auntie Claire? O ngayon, pinakulong nyo si Tatay Digong. Madilim pala eh, di dapat nagbubunyian lahat. Madilim pala eh, di dapat nagpa-party-party ang lahat. Bakit naghinagpis ang mga Pilipino sa buong mundo? Bakit tayo nakakakita ng malawakang rally ngayon? Nung panahon po ni Tatay Digong, wala pong malawakang rally. Bakit po ngayon? No? Bakit po nga ay 91% pa lang pinakamataas? Sorry po, kala ko 89 lang. Bakit po ngayon, ang pinakamaraming rally na nagaganap na sabay-sabay sa buong mundo? Bakit noong panahon ni Tatay Digong walang rallying malalaki? 6, 7, mas marami pa po yung mga placards kaysa sa mga nagrarally. O kaya lahat ng sinasabi mo, Auntie Claire, tapos sasabihin mo pa na nakabatay yung itim ngayon. Nakabatay yan sa fake news. Isa lang po yung sinasabi, isa lang po eh. Tapauho po lahat ng palabasin na lahat ng sinasabi ng mga Duterte ay fake news. Ay, hindi pala dapat yan yung pamagat ko. Ang pamagat ko pala dapat yung yung nagsampa ng reklamo yung NBI. Babaguhin ko na. Bukod kay Auntie Claire, nagsampa po ng reklamo yung NBI. Nagsampa po ng reklamo yung NBI kay Lambino at saka rito kay Cardenas ba o Cardenas? Ayan. So, kasama po yan sa tatalakayin natin. Okay. Ayusin ko lang po to. At wala na naman tayong kikita. Kinakailangan na i-on lang natin yung Okay. Ano pa po yung mga sinabi ni Auntie Claire? Yung laganap ang kagutuman, in contrast sa ngayon, laganap ang kagutuman, pero sinasabi niya noon daw, tsaka krimen, kagutuman at krimen. Auntie Claire, may sinabi si Auntie Claire eh. Sabi ni Auntie Claire, 2021, no, napababa daw ni BBM yung kahirapan, mula 2021, bumaba daw yung kahirapan ng Pilipinas. Kahirapan ba o kagutuman? Hindi ko na matanda yung sinabi ni Auntie Claire. Bumaba daw po yung 2021, napababa raw po yung bilang ng mga yung rate ng kahirapan. Okay. Ano po ang katotohanan?
ng 2023. 2023 Okay. Ano po ba yung katotohanan? Ang katotohanan po, hindi na po 2023 ngayon. Hindi. Kadidiscuss lang po natin ito, no? Hindi na po 2023 ngayon, 2025 na ngayon. At yung magaling talaga mag-manipulate si Auntie Claire ng mga datos eh. 2021 daw, sobrang dami ng mahirap. O yung poverty rate o kagutom. Sama mo na kagutuman. 2023 daw, napababa tong rate na to. Kaso hindi naman 2023 ngayon, 2025 na ngayon eh. Tsaka yung pinagbasehan mo, Auntie Claire, alam mo ba kung ano yung pinagbasehan mo? 2021, pandemic. Bagsak po talaga ekonomiya ng buong mundo. No? Bagsak ang ekonomiya ng buong mundo noong 2021 dahil pandemic. Doon mo ba? Susukatin mo ba sa pandemic si Tatay Digong? Bakit hindi mo sukatin ng 2019? Nung pinakamataas yung naabot ng antas ng ating ekonomiya. Ngayon, pabagsak. Okay, 2023. Bakit niya sinabi na 2023 at hindi 2025? Kasi ngayon 2025, pinakamarami pong gutom. Mataas po ang bilang, 52%. Hindi po ako nagbabalita nito. Nasa dyaryo po to. 52% po ang rate, poverty rate sa Pilipinas. Tapos napakataas po, 35% something ang nagugutom. Hindi ko alam kung mas marami pang gutom ngayon, o gutom nung pandemya. Hindi po nagkakahiwalay. Ang pagkakaiba po, bagsak po ang ekonomiya ng buong mundo noon, nung pandemya. Ngayon po, hindi naman. Pero bakit lagana pang gutom ngayon sa Pilipinas? Kapalpakan na po yan. Crime rate. Napaka-unfair po kasi ang kinukote niya si Chis Escudero eh. Huwag ka mambola, Auntie Claire. No? Ganito yan sige, sabihin mo bumababa ang krimen dahil sinabi ng PNP. Kasasabi lang din ng PNP. Tumataas ang ang kidnapping. Ang kaso ng kidnapping tumataas. Ano ba talaga ang totoo? 'Di ba? Sabi ng PNP, bumababa ang krimen. Yung kasama mo, bumababa daw ang krimen. Kayo din ang nagsabi kahapon na tumataas po ang kidnapping. Ano ba talaga PNP? Bumababa ba ang krimen o tumataas ang krimen? Ang punto po pagdating po sa krimen, no? Ito po actually dapat yung pakiramdam ng tao, hindi lang po yung numero. Kasi marami pong krimen, no? Hindi po naitatala. 'Di ba? Kasi bakit ka magsusumbong? Wala namang kalutasan yan. Nung panahon kasi ni Duterte, maraming krimen na nalutas. Okay. Kaya po, yung saan kampante yung tao. Lahat po, alam nyo po, lahat ng mga Grab driver, taxi driver, panahon ni Duterte, kahit saan daw sila. Ito, napakasimple lang. Wala po tong statistics. No? Wala po tong mga datos-datos. Tanungin nyo lang, yung mga Grab driver, panahon po ni Duterte, kahit saan kami, kahit saan yung pasahero namin, safe na safe kami. Sinasabi nila yan, hindi kami nagtatanong. Sinasabi nila yan, safe na safe sila nung panahon ni Duterte kaysa ngayon. Yung crime po, yung numero po sa krimen, wala pong silbihan kung hindi po naapektuhan yung tao. No? Nung panahon po ni Tatay Digong, katulad po yan ng katulad po yan ng sinasabi ni Auntie Claire na kaya nyo naman hindi nakikita yung proyekto ni BBM, hindi kayo nanonood ng PTV4
Kinakailangan pa ba naming manood ng PDP-4 para maramdaman namin kung may proyekto ang isang tao o wala? Gano'n din po sa krimen. Ang krimen po, nararamdaman namin. Pag lumabas ka sa looban, walang babatok sa'yo, walang mangingikil sa'yo, walang mga tambay na mga adik-adik na anytime pwede kang hold upin. Yun po ang tunay na crime rate, yung kapanatagan mo. Maglalakad ka. Yun po, tignan nyo lahat ang nagsasabi. Hindi po yung numero eh. Kasi pwede pong, hindi ko sinasabing pinipeke, pwede pong hindi mag-report yung mga pangkaraniwang krimen, lalo na wala namang mangyayari kahit mag-report naman tayo. Yung pakiramdam nyo, yung sinasabi na pwede kang maglakad ng madaling araw. Yun po lagi natin naririnig, di ba? Pwede kang maglakad ng madaling araw nang hindi ka maano. Okay. Tapos unfair po, yung sinasabi ni Claire, ni Auntie Claire, sinabi niya na mismong ang Senate President, si Chis Escudero, una, talaga namang tuta si Chis Escudero, di ba? Senador na nga, pinagsisinungalingan. Ang kinampihan pa yung nagsinungaling. Anong gagawin mo, Chis? Senador ka, harap-harapan nagsisinungaling sa'yo. Isang oras na nagsisinungaling. Wala lang. Issue-showcase order mo. Napaka-literal mo eh. Tignan mo ang sinasabi ni Chis Escudero ha. Hindi raw pwede mag-contempt ng hindi approve ng Senate President. Kaya daw may mali doon sa ginawa may mali doon sa ginawa ni Amy Marcos. Ikaw yun. Ikaw yung Senate President eh. Di ba? Ikaw yung ayaw pumirma eh. Si Chis Escudero, ang tingin niya sa lahat ng tao bobo. Ang tingin niya sa lahat ng tao ay heart evangelista. Wala na akong sasabihin. Alam niyo na ibig ko sabihin. Chis Escudero, hindi lahat ng tao mapapaikot mo. Naintindihan mo? Ano sinasabi mo na mali yung ginawa ni Amy dahil ang lahat daw ng contempt ay kinakailangan i-aprobahan ng ano? Aprobahan mo? Ikaw nga hindi nag-aproba eh. Di ikaw. Kaya mali yung ginawa ni Amy Marcos kasi hindi mo inaprobahan. Tama yung ginawa ni Amy Marcos kasi kitang-kita namin. Alam mo ba nanonood kaming taong bayan? Kaya ikaw lagapa ka na eh. Nung una tuwan-tuwa ka, di ba? Ang taas, ikaw yata pinakamataas ang rating. Ngayon, lagapa ka na. Bakit? Kitang-kita ng taong bayan kung paano ka magpaka-waiter. Kitang-kita ng mga taong bayan kung paano ka magpakatuta. Tapos, akala mo pinaiikot mo yung tao. Pangalawa mo na yan, di ba? Ngayon lang, sa ano lang na to. Ano yung sinasabi mo? Ano isang pagpapaikot mo? Gusto ni Amy Marcos na isabpina yung mga hindi dadalo para makadalo sila. Ano sabi mo? Pinaaral ko na sa legal. Tanong, naaral na ba ng legal kung dapat silang isabpina? Tanong. Ang tagal naman mag-aral ng legal ng Senado. Wala ka na, no? Kala mo, makakalimutan namin. Kumusta na yung pinapaaral mo sa legal department? Pero kung titirahin yung Duterte, walang legal. Tulad ng ano yung sinasabi mo ba doon? Sinabi niya, legal daw yung pagpapakulong kay Duterte sa ICC. Bakit daw? Kasi wala naman daw nagsampa ng reklamo dito sa Pilipinas. Kaya natural doon nagreklamo, doon isusurrender. Kaya legal daw yun.
Kinonsulta mo ba yung legal? Hindi. Wala siyang kinonsultan legal. Kaya niya magpasya kasi abogado siya eh. Pero kung yung tungkol sa sabpina, hindi niya mapagpapasyahan. Kasi kinakailangan dalhin niya sa legal. Ngayon, ilang linggo na yan. Na, ano sabi po ng legal? Dapat ba silang isampina o hindi? O ang gusto kasi ni Chis, magsasalita lang ako, pero baka makalimutan nyo. Hindi kita makakalimutan. Ano sinabi ng legal tungkol sa sampina? Aaraw-arawin kita. O ngayon, meron siyang bago. Show cause order. O, makakalimutan na lang din. O, ano na sinabi nila Kanilaw sa iyo? Binigyan mo ng show cause order. O, kasi kinukontempt siya eh. Ayaw mo i-contempt. Binigyan mo kunwari show cause order. Kunwari lang yan. Baka makalimutan namin. Ano na ang sabi ng legal mo tungkol sa sampina? Ano na sinabi nila Kanilaw kung bakit siya nagsisinungaling? Dalawa na sasagutin mo. Okay, kinukot ni Auntie Claire yung kakampin nila na si Chis Escudero. Sinabi raw ni Chis Escudero, pinatunayan daw ni Chis Escudero na mas mataas daw po yung krimen nung first 2 years ni Tatay Digong kaysa first 2 years ni BBM. Sasagutin natin punto per punto yun. Totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Bakit naging totoo yun ba daw? Eh di tama pala si Chis. Magaling nga magpaikot eh. Di ba? Eh di mamaya sa utang, gagamitin natin yung formula ni Chis Escudero sa utang. Dito muna tayo sa krimen. Tandaan po nyo, galing tayo kay Pinoy. Anong meron kay Pinoy? Mataas ang krimen. Kaya nga nanalo si Duterte. Bakit? Kasi si Duterte, ang kanyang kampanya, anti-drugs, anti-criminality. Kaya siya nanalo. Dahil ang taas ng krimen. Tignan niyo po yung mga balita noong 2016. Kauupo pa lang, December, may epekto na kagad yung pag-upo ni Tatay Digong. Nabawasan na kagad yung crime rate ng 13%. Pagdating po ng first 2 years po, 64% ang nabawas sa krimen. Ibig sabihin, kay Tatay Digong, swerte. Ay, hindi pala swerte. Malas si Tatay Digong dahil minana niya, mataas na krimen. Pero dahil magaling po siyang presidente, napababa niya po yung crime rate, bumaba po yung krimen. Kaya sa loob ng 6 na taon ni Tatay Digong, tama po kayo, maraming napatay na drug lords, maraming napatay na pusher, maraming napatay na kriminal. So bawas po yun sa problemahin na susunod na Pangulo. Magtapatan na po tayo. Kabawasan po yan sa ang minana ni Marcos, mababang krimen, mataas na moral ng mga pulis. Yung mga tao ay maganda, maalwan yung kumbaga yung kanilang pakiramdam ay maganda, no, yung papaunlad ng Pilipinas. Yan po ang minana ni Marcos. O, ngayon, kaya baliktad eh. Si Duterte nagmana ng mataas na krimen, napababa niya. Kaya minana ni Marcos, mababang krimen. Naintindihan po ninyo? Papataas ngayon. Inamin na nga nila eh. Tumataas ang bilang ng kidnapping. Yung iba hindi nila inaamin. O ano ba talaga? Tumataas ba o bumababa ang krimen? Pero pakiramdam ng tao. Tanungin mo yung pakiramdam ng tao. Meron bang ganyan maya't maya, araw-araw halos, merong nagkasaksakan, nagsuntukan ng mga riders. Yung isa po, pinababa mula sa taas yung krimen, pinababa yung krimen. Yung isa naman po, mula sa mababa, pataas po tayo ngayon. Ngayon, kinukumpara nyo, first 2 years, natural mataas pa. Minana yan eh. Pero napababa po sa 6 years eh.
Dapat nga magpasalamat kayo. Pinababa na ni lahat po. Sige po. Maghalongkat kayo. Tanungin nyo yung PNP. Totoo ba na napababa ni Digong yung crime rate sa Pilipinas? Isa lang po ang sasabihin nila, opo. Eh di minana ni Marcos, mababang krimen. Di ba? Swerte. Swerte talaga. Itutuloy na lang sana. Swerte talaga. Minana ni Duterte, may problema tayo dyan sa South China Sea o West Philippine Sea. Minana ni Duterte yan. Panahon ni Duterte, wala tayo naging problema. So ang minana ni Marcos, walang problema sa West Philippine Sea. Ngayon, ginawa na lang ngayon na inatake na pinamigay kasi ni Duterte. Anong pinamigay? Anong teritoryo natin na nakuha ni Duterte sa panahon ni Duterte? Wala. Nakukuha nyo po, sa utang. Sabi, mataas daw ang utang. Di ba? 7.2 daw. Ang nautang, 7.2 trillion daw ang nautang. Ayan kasi, 7.2 trillion. Yan po, utang na po yan ng buong 6 na taon ni Digong. Alam niyo yun? Yung 6 na taon ni Digong, may pandemya po. Ngayon po, walang pandemya. Ganyan ha, tandaan nyo. Yung 6 na taon ni Digong, ang dami pong proyekto. Ngayon po, infrastructure malalaking proyektong infrastructure. Huwag nyo pong i-deny. Baka sabihin nyo na naman na asan ba dong? Asan yung mga proyekto na yan? Eh di kung hindi nyo po makita, siguro bulag, pipi at bingi kayo. Kay Marcos, ano sabi ni Auntie Claire? Malapit na po natin maayos yung right of way. Right of way pa lang, 3 taon na, right of way pa rin. Naintindihan po nyo yung pagkakaiba? Okay. Gayahin natin yung formula. Alangan naman, ikumpara nyo yung nadagdag sa utang ni Marcos ng 3 taon pa lang sa nadagdag ni Duterte. Ang iniwan po ni Pinoy, eto po, 5.9 trillion. Umalis po si Pinoy, minana ni Duterte, 5.9 trillion. Si Duterte po, umalis po si Duterte, 13.4 trillion. Di parang, ganyan lang pala. Malaki pala. Opo, 7.5 trillion. Mali pa nga si Auntie Claire. Binawasan niya pa yung utang ni Duterte. 7.5 trillion po ang nadagdag na utang ni Duterte. Di mataas nga talaga ba dong? Tama si Auntie Claire. Bakit ngayon ba? Wala ba nadagdag ngayon? Ano ba mas malaki na dadagdag sa rate? Siyempre, dahil hindi pa po nakaka-6 na taon si Bongbong Marcos, magkano po yung nadagdag na utang natin mula kay Duterte hanggang ngayon March? Ito po, 16.63 na po ang utang natin as of March 2025. So, simpleng kwentahan po, nadagdagan na po tayo ngayon ng 3.23 trillion. 3.23 trillion na po ang nadagdag sa utang natin buwat nung umupo si Marcos. 2016, 2022 to 2025 March. Same na panahon, katulad ng formula nito ni Chess Escudero. Same na panahon, magkano po ang nadagdag sa utang ni Duterte? 1.9 trillion lang po. Ngayon, tanong, Auntie Claire, anong mas mataas 1.9 trillion o 3.23? Mataas po di hamak yung 3.23. Sa rate po ng pangungutang nito ni BBM, kahit wala po tayong pandemya, mahihigitan niya po yung utang ni Duterte. Ano po pagkakaiba ng utang ni Duterte? Sa same
panahon po, sa aktual na panahon, 1.9 lang po. First 3 years ni Duterte, 1.9 trillion lang na dagdag. Wala pa kasi pandemya eh. Nakukuha niyo po yung diferensya. Wala pang pandemya, kaya konti pa lang. Sa panahon po ni Marcos, 3.23 trillion na nadadagdag. Same period. 3 taon. First 3 years ni Marcos, 3.23 na nadadagdag sa utang natin. Badung, baka maraming gastos si Marcos. Wala pong proyekto. Ano sabi ni Auntie Claire? Yan pong 1.9 trillion, sangkatutak po ang proyektong ginagawa noong panahon ni Duterte. Ngayon pong 3.23 trillion, wala halos proyekto. Panay ayuda lang. Badung, baka, eto po yung baka ninyo. Wala pa po dyan yung binentang ginto. Hindi po tayo nagbenta ng ganong karaming ginto katulad ni Marcos. Kahit po pandemya na. Hindi po tayo, ngayon po simut na po ang ari-arian natin na ibenta na po lahat. Nagbenta tayo ng mga lupain, nagbenta tayo ng mga ginto, nagbenta tayo ng mga, gumuwat, meron pang pera nilikha, yung Maharlika Fund. Ang dami po eh. Magaling po sa paggawa ng pera tong gobyerno na to eh. Meron pang kinuha sa PhilHealth, meron pang kinuha sa PDIC, 117 billion yung sa PhilHealth, 80-something billion. At iba pa pong mga kinuhang pera. Sangkatutak yung dumaan na pera. Bukod pa po, utang lang po yan. Ha? Kay Duterte po, wala tayong binenta, wala tayong Maharlika Fund, wala tayong kinuhang pera mula kung saan. Auntie Claire, sa tingin mo, sinong mas malaki ang dinagdag na utang? Si Marcos o si Duterte? Si Marcos. Kaya hindi nyo pwedeng kantyawan si Duterte ng utang. Before pandemic, no? Before pandemic, konti lang halos ang mauutang natin. First 3 years, kung walang pandemic, di ang utang lang na nadagdag sana ni Marcos, ay ni Duterte, ano lang, wala pang 4 trillion. The rate ng pangungutang niya. Kaya po lumaki. Dahil may pandemic, kailangan mong buhayin eh. Di ba? Kailangan mong buhayin yung mga Pilipino. Okay, punta po tayo rito sa, ito po, simplihan lang po natin. Ito pong balita na ito, dapat hindi natin pinapalagpas. Asa na ba yun? Yun pong balita na yung NBI nag-file po ng reklamo. No? Saan na ba yung nag-file na reklamo ng NBI? Dito po kay Lambino, Attorney Lambino, kandidato po natin pagka-senador. At saka kay dating secretary, ito po, NBI files complaint versus Lambino Cardema over TRO fake news. Yan. Nireklamo po si Lambino at si Cardema dahil po sa pagpapakalat ng fake news. Antindi po ng gobyerno natin, no? Lahat po talaga, basta may nasabi ka o may nasulat ka na ganyan, di ba? Nagpapakalat ng fake news na meron daw pong TRO. Ito po, sinabi lang, sabi ni Lambino, merong ganyan, dinimanda na po ng NBI. Nag-file na po ng complaint. Basta po, kalaban ng pamahalaan, ang bilis mag-file. Tanong ko po sa NBI, nakikinig naman po siguro kayo, NBI. Nakikinig naman kayo siguro ng Senate hearing ni Amy Marcos. At kitang-kita po ron, nalalantad po, wala po nagde-deny na may mga nilabag po doon na karapatan si Tatay Digong. Yung karapatan niya
na iharap siya sa local na korte, hindi po ginawa. Imbis na po iharap sa lokal na korte, diniretso po sa Netherlands. Wala po problema. Karapatan nyo yan. No? Karapatan yung silipin ng lahat ng mga pwede nyong ireklamo. Okay lang. Wala pong problema. Sasagutin nila yan. Ni Cardema at ni Lambino. Ang tanong ko naman po, magpa-file din po ba kayo? Yan kasi sinabi lang eh. Eh yung mga gumawa po, yung sila mismo yung gumawa, yung pinagkaitan nila si Tatay Digong na makita ni BP Sara. Lahat po nagsasabi na labag yun sa batas. Magpa-file din ba kayo, NBI? Sa mga taong nagkait kay Tatay Digong na makita ang immediate family na si BP Sara? Oh, paglabag po yan. At nakita po ng lahat ng tao yan. Diyan sa hearing sa Senado. Pwede kayong manghingi ng dinidemanda nyo po o nirereklamo nyo, nagko-complain po kayo, nagdedemanda kayo sa mga taong nagsalita lang. E paano po yung gumawa ng mga di umano ay paglabag sa batas? Aminado po eh. Aminado si General Torre na hindi niya pinapasok si BP Sara. Ginawa niya po yun. Mas matimbang po ba yung salita sa inyo kaysa sa ginawa? Wala po ba kayong isasampang reklamo sa nag-utos na wag dalhin sa korte kundi diretso sa dahig? Yung pong nagdala mismo, sila Kanilaw. Wala po ba kayong isasampang reklamo na imbis na dalhin sa local court, diretso sa ICC?